Sabi ko na, gagawin ko ano man ang gustuin ko. Maliwanag na sa akin. Kaya lang dismayado ako, Hartnett. Sa susunod na magkita tayo, hindi na tayo magkasama. Magkaaway na tayong dalawa. Number 1, i-assign mo na lang sa ibang miyembro yung gagawin pagtugi sa bioweapon. Ganun din pati yung gagawin pagsuntensya para kay Brain Hartnett. Sige. Belze, pwede bang ipagpatuloy niyo lang yung ginagawa niyong pag-iimbestiga sa bioweapon? Masusunod. Si number 13. Anong gagawin namin sa kanya? Ako na lang ang gagawa nun. Ipaubayan niyo na lang siya sa akin. Ikaw na lang. Tama siya. Siya na lang. Sa kakayahan mong yan, pwedeng-pwede ka niyan talunin. Kailangan ko lang naman siyang himukin, di ba? Sigurado ka magagawa mo yon? Nakalimutan mo na bang partner ako ni Train? Mabuti kung ganun. Inaasahan ko magagawa mo ang pinakamaayos na pagtugis na pwedeng gawin sa kanya. Creed, inuutusan kita ngayon na himukin mo si number 13. As you wish, madam. Gagawin ko ang lahat para pakiusapan siya. Pinapangako ko. Belze, Tungkol ba kay Creed? gusto ko matyagan mo rin siya ng mabuti. Dahil mukhang masama ang sinasabi ng mga mata niya. Naiintindihan kita. Train, Creed, merong order sa akin ng Kronos. Nandito ako para pakiusapan ka. para pakiusapan. Wag na. Wala na akong balak bumalik sa Kronos. Sabi ko na yan, nasasabihin mo eh. Ano kaya kung maglaban tayong dalawa? Ano sa tingin mo? Baka magsisi ka lang. Sige nga, tingnan natin. Yan ang gagamitin mo. Ang Kotetsu. Kailangan ba natin gawin to? Wala ka pa rin kang kupas-kupas, Train! Mabilis ka pa rin kumilos! Pati paghawak sa baril, napakahusay mo! Napakagaling! Ang husay-husay mo! Kahit noon pa man, gustong-gusto ko na makipaglaban sa'yo ng tulad nito. Gusto kong maramdaman kung gaano ka talaga kalakas, Train! Ay, naku, Train. Ibang klase ka. Napakahusay mo talaga. Biruin mo na putol ng orihal kung Hades mo yung Kotetsu ko. Ngayon inaamin ko na talagang kailangan kita. Oy, Creed, ano bang sinasabi mo? Para nakikita ko na, Train. Nakikita ko na mangyayari. Magandang hinaharap natin. Ang pinto na kinabukasan, nakalaan lang yun para sa ating dalawa. Napakaganda ng araw na to ngayon para sa akin. Makinig ka. Huwag mo na uli akong gagambalain. Train. Creed Disket. Mukhang hindi nagtagumpay ang misyon mo. Ire-report ko sa Kronos ang nangyaring ito. Kaya maghintay ka lang ng susunod na sasabihin sa'yo. At gaya nga ng inaasahan ko, maski ikaw, hindi mo nagawang talunin ng tao yon. Anong sinabi mo ang tao yon? Para sabihin ko sa'yo, wala kang karapatan magsalita ng ganyan! Hindi mo pa lubusan nakikilala si Train! Ano ba? Bitiwan mo siya, Creed! Tingnan mo kung anong ginawa mo! Pambihira kayo. Hindi nyo na kasi ako dapat na inistorbo pa. Alam nyo naman na wala akong panahon sa inyo eh. Sa mga parang uod na katulad nyo. Kay Train lang nakalaan ang oras ko.
Ituloy mo lang yung mission gaya na pinag-utos. Bakit ba ganyan ang itsura ng mukha mo ngayon? Mason, Oo nga pala, nakalimutan ko. Ganyan na nga pala talaga ang itsura mo. Dahil ba kay Black Cat kaya ka ganyan? hinayaan kong si Creed ang gumawa nun, pero parang wala rin nangyari. Ang ibig sabihin, napas lang na si Creed. Hindi. Yung 3 agent at napahamak. Wala pa sila nakikitang labi ni Creed. Ganun ba? Kung nagawa nga itumba ni Black Cat yung 3 agent natin, ang ibig sabihin, seryoso talaga siya na labanan ng Kronos. Mali ka. Hindi si Black Cat ang pumaslang sa mga agent natin. Si Creed Discant na may gawa nun. Gawa raw ng isang matalas na bagay mga nakitang sugat sa mga bangkay. Pambihira! Tinrider na rin tayo ni Creed! Umaasa akong isang simpleng kaso lang yun ang pagtataksil. Iimbestigahan ko ang bagay na to kasama si Lizer. Inaasahan ko na gagawin mo yan, Belze. Si Creed Discant. Ano kayang binabalak niyang gawin? Uy, Train! Bakit parang nakakatakot yata yung itsura ng mukha mo? May gusto sana akong ipatago sa'yo. Meron kang ipapatago sa akin? Huh? Sigurado kang gusto mong ipagkatiwala sa akin yan? Oo. Hindi ko na kasi ito kakailanganin ngayon. Wow! Hindi ko akalain na ganito pala kabigat to. Salamat ha. Huh? Bakit bigla naman yatang lumungkot yung mukha mo? Alam mo, pag ganyan ka lagi, mabilis kukulubot ang mukha mo. Tatanda ka agad. Ano? Kukulubot? Oh, yan. Nag-aalala ka na naman ngayon. Natutuwa talaga ako sa mukha mong yan, Train. Tigilan mo na nga ako! Grabe, nakakatawa ka talaga. Nakakatawa ako. Huh? Oo, tama ka, Train. Nababasa ko sa mukha mo kung anong nararamdaman mo. Hindi na kita tatanungin kung ano nangyari. Mukhang wala namang bumabagabag sa'yo. Kumpara nung huli tayo nagkita, parang medyo ayos ka na ngayon. Dahil yun doon. Nakakainis. Sino kaya yung babaeng kausap niya? Sino yung mangkukulam na yon? Pambihira siya. Ano naman kaya sinasabi ng babaeng yung kay Train? Mga agaw ka! Ito nang kinatatakutan natin. Oh, Si Creed the 13. Ibig sabihin 2 silang haharapin natin. meron nga pala akong katatanggap ng nabalita. Malapit na nilang matuntun yung kinaroroonan ng sinasabing bioweapon. Ayon sa kanila, tinatago raw ito ng mga sweepers. Ganun pala. Ipagpatuloy niyo na lang ang pag-iimbestiga at iba pang pagkilos. Sa tingin ko, pupunta ka sa kinaroroonan ni Black Cat, tama ba ako? Tama. Number 1, kailangan ba talagang ikaw mismo magsagawa ng misyong ito? Ako kasi ang may pananagutan sa mga kinakailangan gawin laban kay Train. At bilang pinuno ng Chrono Numbers, gusto mong isaayos sa mga bagay-bagay, ganun ba? Sige, bahala ka na. Hartnett, ano ba ang dahilan at nagbago ka? Number 13, Train Hartnett. At bilang tanda at pagsalubong sa pagpasok mo sa Chrono Numbers, ipinagkakaloob ko to sa'yo. Tanggapin mo ang ornamental gun, Hades. Sabay tayo makikipaglaban para sa seguridad ng Kronos at ng buong mundo. Kumusta, Train? Creed, Oops, sandali lang, Train. Huwag mo akong babarilin, ha? hindi ko naman dala yung baril ko, kaya hindi kita pwedeng barilin. Pwede ba huwag mo nga akong lokohin? Alam mo, kailangan na lagi mong dala ang baril mo. Huh? Huwag mo sabihin binigay mo sa babaeng yon! Creed, wala siyang kinalaman sa'yo. May kinalaman siya, Train. Alam mo bang napaka-importante mong tao para sa akin? Oo, tama yung narinig mo, napaka-importante mo talaga. Sumama ka na lang sa akin. Magsimula tayo ng panibagong revolusyon sa mundong ito. Ano? Ikaw, Train, ano ba ang tingin mo sa mundong ito? Gaya ng alam mo,
Ang ikatlong bahagi ng ekonomiya ng mundo ay gumagalaw dahil sa lihim na pagkilos ng Kronos. Tapos, yung isang ikatlong bahagi, ang kumokontrol dito ay yung mga walang utak na matatandang politiko. Ikaw, ano ba sa palagay mo? Ang pangit nun, hindi ba? Sabihin mo nga sa akin, ayaw mo bang mabago ang ganung pamamalakad? Magsalita ka. Sige nga, ayaw mo ba na makita malaya ang mundo? Matagal na panahon na akong naghahanap ng mga pwede kong makasama. Mga makakasama sa pagsisimula ng revolusyon. Makakasama. At sa ngayon nakabuo na ako ng isa. Isa tong hukbo na masigit pa sa kabuuan ng numbers. Ano? Masigit pa sa numbers? Tama ka. At ikaw ang kinakailangan para mangyari ang lahat ng iyon. Durugin natin ang Kronos at umpisahan natin ang revolusyon. Kung ganun yan pala ang mga pinaplano mo. Sephiria. Hartnett, naalala mo ba yung sinabi ko sa'yo nung isang araw? Sa susunod na magkita tayo, hindi na tayo magkasama, magkalaban na tayo. Ay nako, pwede ba Krono, wag ka nga mang-istorbo? Gusto kong ipaalam na nasa kalagitnaan ako ng pagpapaliwanag kay Train. Kung magmamatigas ka, buhay mo magiging kapalit. Humanda ka sa akin, Creed. Mukha yata may kasiyahang mangyayari ngayon ah. Isang madugong piyesta. Tara, Train. Samahan mo ako sa gagawin ko sa kanya para magkaroon ng madugong piyesta. Pagsisisihan mong sinabi mo! Talaga bang gusto mo nang tumiwalag sa Kronos? Hartnett, Ayoko nang sumunod sa utos ng iba. dismayado ako. Masyado kasi magaling si Train para maging miyembro ng pipitsuging grupo ng Kronos. Hoy, Creed. Alam mo naman siguro kung anong parusa sa mga traidor. Nagiging katulad mo yung mga masasamang kaluluwa na nagkakaroon ng kapangyarihan. Nakakatawa naman ang sinabi mo. Ganun na ba kalaking kasalanan ang mamuhay na meron kang kalayaan? Ikaw, ayaw mo bang magkaroon ng kalayaan? Nakikipaglaban ng Kronos para sa kalayaan. Kaya lang, hindi binigyan ng kalayaan ng mga miyembro nito. At ang dahilan, dahil meron tayong mga kapangyarihan. Kapag sinamantala to ng isang may hawak ng kapangyarihan, magkakagulo ang mundo. Huling babala ko na to, Hartnett. Sumunod ka sa Kronos! Hindi na ako babalik pa. Sa mga ayaw sumunod sa Kronos, ipapalasap sa kanilang lupit ng parusa! Seryoso ka ba? Sige na, Train. Dalian mo, ilabas mo na ngayon yung Hades! Hey there, this is Saya. I couldn't sleep, so I went up to the roof to have some chat time, but Train's nowhere to be found. Strange, because he's usually out here. Too bad, it's a nice full moon out tonight. What a waste to stare at it alone. He's always got milk, too. Tinapon mo na ba yung baril mo, Hartnett? Hindi na ako hawak ng baril kahit kailan. Ang mga armas ng numbers ang siyang magliligtas sa mundo. Noong mga sandaling natalo ka na makasarili mong pag-iisip, sa tingin mo gaano karaming buhay ang nawala sa mundo? Tama lang bang kumitil ng buhay alang-alang sa katarungan? Hartnett, Pabayaan mo na lang ako. isa yung malaking pagkakamali. Hartnett, Ni hindi niyo man lang ako magagalusan sa ganyang klase ng pag-atake. Tumawa ka na dahil nasa amin ang huling anak, ha?
bang? Naiintindihan ko na. Gusto niyo talagang gamitin ko sa inyong kotetsu. Ganyan-ganyan ang pagkakakilala ko sa inyong mga numbers. Titigilan mo na ba ako ngayong hindi ko nahawak ang baril ko? Meron ka ng kapangyarihan. Kaya kahit sabihin mo pang tinapo mo na ang baril mo, makakaakit ka pa rin ng mga taong kagaya ni Creed. At dahil doon, isa ka pa rin malaking banta sa Kronos. Ang sino mong magtangkang takasan ng Kronos, kailangan parusahan ng Kronos. Yun ang batas. Kronos. Bakit ba napaka-importante sa'yo ng Kronos? Dahil nananalig ako sa Kronos. Alam kong kayang baguhin ng Kronos ang magulong mundong ito. Hanggat hindi na ibabalik ang tunay na kapayapaan, handa akong kalimutan ang anumang emosyon na bumibiyag sa isang tao. Pero nakakapagod yan, hindi ba? Mahirap ang walang emosyon. Patutunayan ko sa'yo nagkakamali ka! Bumalik ka na sa Kronos! Mukhang wala na akong magagawa. Ang sama mo! Saan mo nakuha ang kakayahan mong yan? Mula ba yan sa Forbidden Continent? Sa tingin ko wala ka lang pakialam doon. Anong ginawa mo sa partner ko si Ash? Partner mo pala ang bobong lalaking yan. Mag-partner din kaming dalawa ni Train. Kung meron man dapat tawagin na ultimate duo, kami na ni Train yon. Kaya, kung gusto mo pang mabuhay, kailangan mo magmakaawa sa akin. O bakit? Masyado ba mataas ang pride mo? Sige, ikaw ang bahala. Akala mo bang may tatago mo sa akin na invisible mo espada? Nakikita kong dugong bumabalot sa espada mo, kaya hindi mo may tatago yan! O talaga? Nakikita mo? Mabuti naman kung gano'n, magiging mas madali pala ang lahat. Huwag kang mag-alala. Hindi ko naman tinamaan ang delikadong parte ng katawan mo eh. Nakakainis. Paano ako natalo ng isang hamak na eraser? Umuwi ka na at pagdating mo sa headquarters niyo, sabihin mo sa mga duwag niyong pinuno na bilang na ang araw ng Kronos. Itong tatandaan mo. Iba na ngayon. Nagbago na ang panahon. Alam mo kung bakit? Dahil sa oras na to, hindi nakasapi ng number si Train. Isa na rin siya sa mga kalaban niyo. At higit sa lahat, magka-partner na kami ngayon. Pasensya ka na, pero kailangan mong sumama sa akin, Train Hartnett. Ano? Sino ka ba? Ako nga pala si Shiki. Isa ko sa mga Taoshi. Taoshi? Kung ganun, buhay pa pala kayo. Hindi kami yung tipo ng tao na basta nalang matatalo ng Kronos. Ipaparamdam ko sa iyo ang kapangyarihan ng tao. Tanggapin mo to, ang sumpa ng Kojutsu! Halika na, Train Hartnett. Sumama ka na sa akin. Naghihintay na sa atin si Creed. Ano, si Creed? Ano kinalaman niya dito? Hindi ko trabahong magpaliwanag sa alipin ng Kronos. Huwag kang sasabat. Si Train lang ang kinakausap ko. Teka, ano yan? Lagot na! Si Train!
Ngita no gunay, 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 ngita no gunay! Tanggapin niyo to, ang sumpa ng hiko! Kailan pa ba nagkaroon ng ganyang klase ng kakampi ang Creed na yun? May kutob ako na mayroong masamang binakbalak ang taong yun. Hindi dapat ipagsawalang bahala ang mga ginagawa ni Creed. Mas maganda siguro kung sa kanya muna tayo mag-focus. At saka, tukol naman kay number 13. Sa tingin ko mas mabuting pabayaan na lang muna natin siya ngayon. Solani Todoku. Hoy! Anong problema? Ba't nagmamadali ka? Saka bakit ang dungis mo yata? Ah, alam ko na. Nagja-jogging ka, no? Ganito ba ang pagsa-jogging? Ang bilis mong tumakbo, ah. Pero, mas mabilis pa rin ako. O, hindi ba? Ang galing, ah. Sige, oras na para magseryoso ako. Kita-kits! Ang bilis, ah. Ay, sorry! Panalo na ako! Tadan! Bakit ba gusto mo ako unahan? Hindi ah! Nung makita kasi kita, parang gusto ko ring tumakbo. Kaya sinabayan kita. O yan, siguradong nauuhaw ka. Hindi ako nauuhaw. Ano ka ba? Masarap uminom ng malamig na gatas pagkatapos tumakbo. Ah! Ang sarap talaga! Masarap, di ba? Ganun pa rin naman ah. Ay, naku, napaka-KJ talaga ng lalaking to. Oo nga pala. Anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Masyado mo akong pinago dahil sa pagtakbo eh. Pabayaan mo na muna ako magpahinga. Bakit? Sinabi ko ba sa'yo sabayan mo ako sa pagtakbo? Hindi mo pa rin naiintindihan, no? Kailangan mo rin makapag-bonding sa mga kaibigan. Ah, alam ko na. Ramune! Huh? Dapat ilibre mo ako ng isang boteng ramune. At bakit naman kita ililibre? Bukas kasi magkakaroon ng carnival malapit sa pier. Minsan lang yung mangyari sa loob ng isang taon. Nagsisindi sila ng magagandang fireworks sa kalagitnaan ng festival. Sa totoo lang, parang yun nga lang ang dahilan kaya ako pumunta sa bayang ito eh. Gusto kong i-enjoy ang magandang fireworks habang umiinom ng isang bote ng malamig na ramune. Ang sarap nun! Ganun ang tamang paraan ng panonood ng fireworks. Ano naman ang kinalaman ko sa fireworks na yun? Hindi mo pa rin nagigets? Dahil ikaw lang ang nag-iisa kong kaibigan sa lugar na to. Kaya gusto kitang imbitahing manood ng fireworks bukas. Mas maganda na yung may kasama kesa naman panoorin ko yung nag-iisa. Eh teka, bakit pa kailangan kita ilibre ng ramon eh? Bakit? Di ba ikaw ang natalo kanina? Natalo saan? Sa karera! Ayon kasi sa pagbilang ko, 63 times mo akong naunahan kanina. Samantalang ako, 64 times naman kitang naunahan, kaya lamang ako sa'yo. Ibig sabihin nun, ako ang nanalo, kaya ilibre mo ako ng ramon eh, ha? Okay? Oo na, sige na, panalo ka na. Ayan, ayos! Yay! Ililibre niya ako ng ramon Ang papaw eh! naman ng kaligayahan mo. Hindi lang kasi sa pera nakukuha ang kaligayahan. Nakukuha yon sa piling ng mga kaibigan. Tandaan mo yun, ha? At isa pa, mas mabuting ikaw na lang ang magtago nito. Ha? Pero bakit? Simula kasi ngayon, mamumuhay ka na ng mag-isa, kaya dapat mo ipagtanggol ang sarili mo. Pati na yung mga tao na importante sa'yo. Wala naman akong ganun eh. Ano? Maniwala ako sa'yo. Lahat ng tao kailangan ng kahit isang kaibigan para mabuhay, kaya imposibleng wala. Alis na ako. Aalis ka na? Gusto mong dito ako matulog? Siyempre hindi. Sa palagay ko, mas maganda yata kung umalis ka na lang sa lugar na to. Medyo popular ka kasi sa mga tao eh. Oh, paano? Magkita na lang tayo bukas sa pier, ha?
Maghahanap ako ng magandang pwesto kung saan kitang-kita ang fireworks. Itigil mo yan, wala rin yung kwenta. Ano? Sabi ko, wala rin yung kwenta. Pero bakit? Di ba sabi mo dalhin ko siya sa'yo? Oo nga. Pero wala na rin yung kwenta ngayon. Hanggat ginugulo ng babaeng yan ang utak niya, hindi siya sasama sa akin. Eve, masaya ba? Masaya bang basahin yung librong 101 Elephants on a Stampede? Nagustuhan mo ba? Kanina ka sa labas? Yan ang signal na magsisimula ng fireworks. Fireworks? Ganito yan. Ang fireworks, makulay na kwitis yun na sinisindihan paggabi. Pag sinindihan yun, kaboom! Magiging makulay at maliwanag ang langit. Iba rin ba yung sandata? Ha? Ha? Hindi! Hindi yung sa data! Ano lang yun? Parang sumasabog na work of art. Ay, maganda yun. Una, isang maliit na guhit ng liwanag lang ang lilipad sa langit. Tapos nun... Gusto kong makita. Huh? Yung fireworks. Gusto ko yung makita. Pasensya na, Eve. Hindi pwede. Kapag nakita tayo ng mga naghahanap sa'yo... Mukhang nasundan na yata tayo. Pero may babae at lalaki raw dito na may kasamang bata. Sabihin mo na ang totoo para hindi ka na madamay pa. Bilisan mo! Mukhang hindi yata ito bagay na ipangnood ng fireworks, ah. Di bali na nga. Ay, mukhang masyadong napaaga ang pagpunta ko. Huwag ka nang umiyak, si ate na bahala. Bullseye! Yay! Salamat, Ate! O paano, aalis na ako. Meron pa akong kakatagpuin eh. Huh? Sino kakatagpuin mo? Yung boyfriend mo ba? Hindi, kaibigan ko. Sandali lang. Sa tingin ko, sa bandaro nila sisindihan yung fireworks mamaya. Ibig sabihin, dito sila sasabog. Sa palagay ko, maganda itong kwestong to. Hay, ang tagal-tagal namang dumating yung ramo niyo po. Ano yun? Sino ka? Kilala kita! Sa pagkakaalam ko, kaibigan ka na Train, di ba? Ako rin eh! Ikaw, hindi ka ba natutuwa? Kasi mas masayahan na si Train ngayon kesa ng dati. Meron kang invisible na espada? Kakaiba pa na ang kakayahan mo. Kaya, namamuhay na tahimik. Nandito masama kung gusto niya yun. Wala naman, di ba? Kayaan mo na sa Train. Kayaan mo. Magawa niya. Gusto niya. Sandali! Gusto ko na ng mga bata. Wala silang kasalanan! Magalaw! Makaya mo lang na. Gawin ang braso mo.
Huwag mong maliitin ang kakayahan ko. Hindi lang ako isang ordinaryong babae sweeper. Yan ang tandaan mo! Naglalakad siya. Pero sigurado ko natamaan ko siya kanina sa tingin. Paano nangyari yun? Dear Train, gusto ko malaman mong ngayong gabi, palalayain na kita mula sa sumpa ng mangkukulam na yun. Dito! Si Ate! Yung babae na kasama yung Hana! Si Ate! O, Train, ikaw pala. Makakapag-relax ka na ngayon. Tignan mo, niligpit ko na siya. Wala nang pakialamera na gugulo sa isip mo. Kaya ngayon, makakasama ka na sa akin. Train, Huwag ka na magsalita. kamusta yung mga bata? Huwag ka mag-alala. Ligtas sila. Pasensya na. Hindi ko siya kayang talunin. Tumahimik ka na lang. Huwag ka na magsalita. Kung ganon, dala mo pala ang baril mo. Wag mo na yung bibitawan ulit. Gamitin mo yan sa mabuti. Gamitin mo yan para iligtas ang mga mahal mo. Ano ba? Huwag ka magsalita na parang hindi na tayo magkikita. Gusto ko lang sanang uminom ng rambulan. Ang ganda. Ang ganda ng fireworks. Sayang. Wala na pala yung mangkukulam na nagbigay sa'yo ng sumpa. Ngayon, na nakalaya ka na mula sa sumpang yun, makakabalik ka na sa dati mong pagkatao. Ikaw, hindi kita mapapatawad. Hindi ko palalagpasin ang ginawa mo. Umanda ka sa akin. Train, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nagigising? Babayad ka ng malaki sa ginawa mo! It is I, Eve. I stand here beneath the fireworks show in the sky. Sven told me that it was an art show with lights and explosions. And while that is what I see, what I feel is something dark. There is a smell in the air. It smells like blood. But there is another aroma. I think it is a cat. A wounded cat. Hindi ko palalagpasin ang ginawa mo. Train, hanggang ngayon ba hindi ka pa rin nagigising? Ang babaeng niya na magiging dahilan ng pagbagsak mo. Magbabayad ka. Magbabayad ka sa ginawa mo! Ang mga batang yan! Oo, yan na nga yun! Ano? Maganda ba? Parang malalaking bulaklak sa langit. Tamaya! Anong sabi mo? Yun ang sinisigaw kapag may sumasabog na fireworks. Tagaya! Tamaya, hindi tagaya. Tamaya! Hindi. Huh? Mas marunong ka pa sa akin. Tamaya yun, hindi tagaya. Anong problema?
dugo. Nakakaamoy ako ng dugo. Huh? Pupunta ako. Saan? Sa dagat. Huh? Sa dagat? Sa bandaron. Sa bandaran? Pero... Bilis. Oo, na, sige! Tingnan mo, ang ganda talaga ng fireworks, di ba? Aba, sandali lang. Bakit ka ba umiiyak ng ganyan, Train? May problema ka ba? Alam mo, Train, nakakatawa ka talaga. Teka, ba't pati ako? Natural lang siguro to. Kakaiba kasi ang ganda ng fireworks eh. Ano? Ang cute, di ba? Huwag kang mag-alala. Maganda rin naman ang mga mata mo, Train. Kagaya ng fireworks. Hindi ba ikaw yung... Hindi siya nag-resurrect. Nag-resuscitate lang siya. Hindi ba, Eve? Ano? Kumusta na kayo ng pakiramdam mo? Ikaw yung sweeper. Bakit nandito ka? Kasi bahay ko to. Pero mas mukha tong hideout. Hideout? Nagulat ako dun Pinilit kasi ako ni Eve na pumunta dun sa pier. Tapos nabutan naming nasusunog yung tanker. Sunog! Susunog ko! Hoy! Huwag kayo lumapit dyan! Eve! Delikado dito! Nakakaamoy ako ng dugo. Kapag lumapit ka pa, matutusta na tayo! Ang init. Saan ka ba kasi pupunta, Eve? Ayun siya. Kami ni Eve ang dahilan kaya nakaligtas ka dun sa sumabog na tanker. Dahil sa amin, buhay ka pa hanggang ngayon. Kaya magpasalamat ka. Sumabog na tanker. Si Saya. Saya? Yung nakayukata. Yukata? Wala ako natatanda na kayukata. Hindi namin napansin, may kasama ka pala. Pasensya na pero walang makakaligtas sa ganong klaseng pagsabog. Gaano katagal ba ako nawala ng malay? 1 linggo. 1 linggo pala? Pero nakuha mo respeto ko. Nagawa mo pa rin iligtas yung mga bata. Hindi lahat ng tao gagawin yun. Mga bata? Huwag ka mag-alala. Ayos lang silang 3. Hindi ko sila niligtas. Huh? Gutom ka na siguro. O ayan, huwag ka mahiya Kumain ka lang dyan. Anong problema? Hindi ka lalakas pag hindi ka kumain. Nasaan yung baril ko? Eve, ibalik mo na lang yun sa kanya. Hanggang ngayon, nangangamoy dugo pa rin siya. Pakibigay mo naman to dun sa kuya na nagligtas sa amin. Pakisabi, salamat, niligtas niya kami. Kaya pinibigay ko to sa'yo. Pero yung barel, hindi ko na ibabalik. Sa tingin ko, medyo matatagalan pa ang pagtira natin sa isang bubong. Kaya dapat siguro magkasundo tayo. Huwag ka na magalit sa kanya. May dinaramdam lang kasi siya. Hanggat hindi pa siya gumagaling, dapat maging mabait ka sa kanya. Dahil isa siyang... Dahil ano, isa siyang hitman? Pero hindi ka naman niya binaril, hindi ba? Kaya mabuti pa, ibalik mo na lang sa kanya yung baril niya. Okay? Ay. Parang gustong-gusto mo magbasa nitong mga nakaraang araw. Gusto kong matuto. Matuto? Nang ano? Ng maraming bagay. Ng maraming bagay? Isang bagay lang naman kasing tinuro sa akin.
Ah, ganun ba? Sige nga, patingin nga kung ano mga pinag-aaralan mo. Ano ba yan? Martial Arts 101, 3 minutes cooking, cherry blossom viewing from a row house. Tagaya. Yang isang yan, ano yung binabasa mo at focus na focused ka? Aesop. Ano ka mo, Aesop? Mga pabula. Nakuha ko to mula kay Aneta. Parang asalbahe naman yung pusang yan. Tungkol to sa 3 daga na gustong lagyan ng belang pusa. Gustong lagyan ng belang ang pusa? Oo. Gusto nilang lagyan ng belang leeg ng pusa. Mamamalengke lang ako ng hapunan natin mamaya. Bantayan mo muna siya, ha? Oo, huwag kang sumimangot. May injury siya. Dapat mo siyang alagaan. Dadalang kita ng pasalubong. Anong gusto mo? Libro ang gusto ko. Galing yan, ma'am, din sa lalaki. Destiny ang tao sa cocktail drink na ito. Bagay na bagay ito sa pagkikita nating dalawa. Tama ako, hindi ba? Mas maganda pala mata mo sa malapitan. Uminom tayong dalawa. Cheers. Master Janos. Mula kay Benze. Sorry kailangan ko na palang umalis. Ang pangalan ko? Tanungin mo na lang ang God of Destiny. Total siya naman na nagdala sa atin dito. Teka, sino naman babayad nito? Sige, tuloy kayo. Isang kape. Yung mainit na mainit, ha? Gaya nung siniserve nila sa coffee shop. O sige, ililista ko na muna gaya ng dati. Sige, salamat. Pero, paano mo? Si Rins, nasan siya? Umalis na siya dito. Nagkaroon siya ng panibagong offer. Sabi niya, kikita siya sa pagkakataong ito. At least, maayos naman pala siya. Ganun na nga. Nabalita mo ba yung nangyaring pagsabog sa pier noong 1 linggo? Oo. Yung gabi ng festival. May nabalitaan ka na ba? Basta ang mga nabalitaan ko lang, yung mga baga mula sa fireworks ang pinagsimulan ng sunog na yon. Pero anong totoo? Hindi ko alam. Basta ang narinig ko na lang, 3 bata raw ang nasugatan sa pagsabog at wala silang anumang natatandaan kung paano nagsimula ang pangyayari. Ano? Tandaan nyo, huwag kayong magkukwento kahit kanino tungkol dun sa kuya nagligtas sa inyo, ha? Opo, hindi ako magkukwento. Ako rin po. Ganun ba? Mabuti kung ganun. Pero sa palagay ko, meron kang nalalaman eh. Wala akong alam. Mabuti naman kung ganun. Siya nga pala, nasa na ba si Eve? Nasa hideout, nagbabasa ng picture book. Kung ganun, ayos lang siya. Oo, salamat sa'yo, ha? Pero, dapat maging alerto ka pa rin. Patuloy pa rin siyang hinahanap ng mga miyembro ng Kronos. Grabe, ayaw pa rin pala nilang sumuko. Ang bioweapon ni Tornio? Kung tutusin, mission yun ni number 13. Pero gusto kong palitan mo siya. Imposible. Pumalpak si Black Cat. Umalis na siya sa Kronos at kasalukuyan siyang nagtatago. May natanggap akong reports na napasama siya sa pagsabog dun sa pier. Pero hindi pa sigurado yun. Ganun ba? Tatanggapin mo ba ang misyon? Salamat. Teka, bakit pala umalis sa Kronos si Black Hat? Hindi mo na kailangan malaman yun. Oras na makita mo siya, ikaw na lang ang bahala sa kanya. Ano bang kalsada to? Puro lubak. Konting tiis na lang, Master. Dahil ayon sa mga report, kumpirmadong dumaan nga rito yung bioweapon. Ano ka ba? Bakit ba gusto
gustong-gusto mo makipaglaban. Wala kang magagawa dahil pag naging piloto ka ng isang robot, kailangan mong lumaban. Kung ganon, totoo pa na kapag naging piloto ka ng isang robot, ikaw din na magiging biktima ng digmaan. Tumabi ka nga. Hindi ko makita yung TV. Isa itong bell. Dapat mo itong isuot. Ha? Kailangan kong ilagay ang bell na to sa leeg ng salbahing pusa. Kapag suot mo na to, hindi ka na magiging mapanganib. Ang federasyon ang dapat sisihin sa lahat. Hindi ko maintindihan ang mga pinagsasabi mo. Ah! Bakit kailangan mangyari ito? Siyempre si Pato eh. Hindi mo yun mailalagay sa leeg ng salbahing pusa. Isa pa, minsan mo rin pinagtangka ng buhay ko, di ba? Kaya isa ka ring kriminal kagaya ko. Ayoko na. Sawa na ako sa mga robot at sa digmaan. Nandito na ako. Eve, maganda tong libro, oh. Calligraphy is blasphemy. Sandali lang. Hoy, nasan si Eve? Saan siya nagpunta? Ano? Wala kang utak! Ayun na pala siya eh. Ang ibig mong sabihin ng dalagitang yan, yung bioweapon na dinevelop ni Tornio? Oo. Yun na nga yun, Master. Hindi ko alam kung ano nangyari sa'yo. At kung ayaw mo sabihin, wala yung problema sa akin. Pero sa kabila nun, gusto kong malaman mo na ang pinaka nagligtas sa'yo ay walang iba kundi si Eve. Siya rin na nag-alaga sa'yo nung panahong wala kang malay. Makinig ka. Oras na pagsalita mo pa siya ng masakit. Kung may injury ka man o wala, palilintikan ka sa akin. Kaya isa ka ring kriminal kagaya ko. Magandang gabi. Munting binibini. Eve! Eve, nasan ka ba? Sumagot ka! Munting binibini. Ano pangalan mo? Sandali lang. Bakit ka lumalayo sa akin? Kaya ka ba nandito para huliin ako? Hindi. Gusto kitang sunduin. Master Genos, mag-iingat kayo. Isa siyang halimaw. Ano ka ba? Mag-ingat ka sa pagsasalita. Nawawala ka na ng respeto sa binibini. O, paano? Tayo na. Munting binibini. Hindi. Ayoko. Magiging problema to. May pinangakuan kasi ako na dadalhin kita sa kanya. Ayoko. Sumama ka na sa akin. Hindi kita sasaktan. Tandaan mo, isa kang halimaw. Isa ka ring kriminal kagaya ko. Kung ganun yan pala ang lakas na isang nanomachine! Isa ka talagang halimaw! Tama na yan, munting binibini! Pasensya na kung kailangan kong maging marahas. Pero kung sasama ka na sa amin nang hindi nagmamatigas, hindi na kita masyadong pahihirapan pa. Magiging madali na ang lahat. Matibay yan dahil gawa sa orehal ko ng mga taling to. Sige na, pumayag ka na. Sabihin mo sasama ka na sa amin. Dahil kung hindi... Hindi! Hindi ako sasama! Aray! Tunog ng bell. Isa itong malaking sorpresa. Hindi ko talaga inakala na makakaharap pala kita ngayong gabi, Black Cat. Parang alam ko na.
Isa kang Kronos number, hindi ba? Oo, ako si number 7. Si Genos Hazard. Hindi kita kilala. Kung si number 13 na tagapaghatid ng kamalasan, ito ang akin. Tanggapin mo. Pasensya na, hindi na ako isang number ngayon. Isa na lang akong stray cat ngayon. Stray cat ka pala, ha? Kapag dinala kita sa Kronos, sigurado akong matutuwa si Belze. Lalo na kung kasama mo pa ang babaeng Bioware. Ito ang lilinawin ko sa'yo. Hindi isang sandata ang babaeng yan. Isa siyang tao. Pero meron akong misyon! Tapos ka na! Minamaliit mo ang kakayaan ko. Kahit pa 3 putok ng baril, hindi kahit talunin na Excellion ko. Kainis. Pasensya ka na. Dahil kagaya ng mga tali mo, gawa rin sa orihal ko ng Hades ko. Eve, kilos na. Ikaw nang tumapos sa trabaho. Ano? May dumating na member ng Kronos? Oo, pero niligpit ko. Ano ka? Nagpanggap lang yun na nasaktan siya. Huh? Akala mo mapapatumba mo ang isang number dahil lang sa higanteng maso? Teka, halos 3 oras at kalahati kong hinanap sa gubat si Eve. Pagkatapos kayong dalawa, kain lang ng kain dito. Nagutom ako eh. Nagutom din ako eh. Master Genos, kalimutan mo na yung nangyari ngayon. Pero Master, kalimutan mo na sabi. Sige po. Ilang milya pa ba ang susunod na bayan? Mga 20 milya. Nang dahil sa plakat na yun, nasira tuloy sa sasakyan natin. Pero Master, dahil kasi yun sa... Tumahimik ka nga! Paano nyo ito ngayon i-report kay Master Belze? Huwag kang mag-alala. Kontrolado ko pa rin ang misyon. Ano man ang gawin ko, desisyon ko pa rin yun. Tama. Isa na pala siyang stray cat, ha? Bakit aalis na tayo? Hindi tayo pwede magtagal dito. Hindi natin alam kung kailan babalik yung mga taga-Kronos. Wala namang dahilan para mabahala tayo eh. Oo nga pala. Ano yung bel na suot mo? Bagong pauso ba yan? Oo. Cool, di ba? Ah, para kasing nakita ko na yung bel na yan dati. Kung ganon, sinasabi mong may taglay na kakaibang kakaya si Creed. Oo, yun ang sabi ni Nicer. Taoshi? Parang gano'n na nga. May nakalaban akong isang tao nagsabi na isa siyang Taoshi. Pero, nalipol na mga pinuno ng Taoshi sa digmaan 20 taon na nakakalipas. Ibig sabihin, nanggugulo ngayon yung mga nakaligtas sa digma sa Forbidden Continent? Pero paano nagkaroon ng kapangyarihang Taoshi si Creed? Mukhang hindi maganda ang sitwasyon na kinilalabasan ng lahat. Pati nga mga elders, nababahala na rin sa mga nangyayari. Sabi nila, mag-concentrate daw muna tayo sa paghahanap kay Creed at doon sa lalaki nagpakilalang Taoshi. Maliban sa kanilang dalawa, ipagpaliban na lang daw muna natin ang ibang mga bagay. I'm Sven Volfeed, and I'm... Boss, tagumpay na gawa natin! Maliit na pera lang yan para magsaya kayo. Ibang klase ka talaga, boss. Big time! Boss, alam nyo, sigurado po ako na napakatapang talaga nung ininom nyo na yon. Sa susunod, patikim din ako, ha? Boss! Saan mo ba balak magbakasyon? Hindi ko pa napapag-isipan kung saan. Kung gusto mo, doon na lang sa summer house ko. Pwede ka magstay doon kahit matagal, hanggat kailan mo gusto. At saka kung gusto mo, pwede rin habang buhay. Ah, kailangan ko na palang umalis. Teka, saan ka pupunta? Pasensya ka na. Confidential eh. Oo. Tadan! Bingo! Nakita ko na rin! Pagdating sa ganitong
bagay, walang makakapigil sa akin. Aha! Nakita rin kita! Nakikipagtaguan ka pala, ha? Kinagagala kitang makilala. Sino ka Pwede ba? huwag mo nga akong biruin ng ganyan, Elena? Masyado ka na ba maraming nainom? Ako to, hindi mo ba ako nakikilala? Ako yung nag-alok sa'yo kanina magbakasyon sa summer house ko! Huwag mo sabihin ikaw si... Ang galing ko magbalat kayo, no? Hindi ko alam na mahilig ka pala sa mga libro, Elena! Ay, oo, tama. Mahilig ako sa mga libro, lalo na yung medieval Italian literature. Yun ang pinakagusto ko. Talaga? Pareho na pala tayo. Mahilig din ako sa Italy na sinasabi mo. Oo nga pala, Elena. Hindi kaya yan yung... Kung gano'n, nakita mo rin pala. Oo, tama ka nga. Nakita ko rin. Ganun ba? Kaya lang, wala ka na magagawa. Pwede ba tayo uminom? Sorry, nagmamadali ako. Huwag ka nang tumanggi. Pagbigyan mo na lang ako. Sige na, Rinslet Walker. Ang pinakamahusay na magnanakaw. Sabihin mo, sino ka ba? Oo nga pala. Genos Hazard ang pangalan ko. Miyembro ka ng Chrono Numbers? Destiny ang tawag sa inumin na ito. Tanda ito ng pagkakakilala natin. Ang pagkuha ng dokumento sa loob ng 5 minuto, kahangangang kakayahan yun. Kung meron kang sasabihin, sabihin mo na. Wala nang oras si Cinderella, kaya nagmamadali na siya. Elena, nasan ka na? Anong kailangan mo? 6 na buwan na mula na ipagpatuloy kong paghahanap sa bioweapon ni Torneo. Ako napiling ipalit kay Black at nung umalis siya sa Kronos. Nagsasagawa ako ng investigasyon at lumabas ang pangalan mo. Ang Kronos ang patunay ng kakaiba at kahanga-hanga mong kakayahan. Pero iba na ang pinagkakabalahan namin ngayon. Medyo na iba na kasi ang sitwasyon, naging komplikado, naging mas seryoso na. Meron kasing bagong puwersa na lumutang at kinakalaban nun ng Kronos. Laban sa Kronos? Ang lakas din ng loob ng mga yon, ha? Grupo sila ng mga bihasang Taushi. Ano? Taushi? May kakaiba silang lakas na nagmula pa sa Forbidden Continent. Mga 20 taon na nakakalipas magmula nung malipol ng Kronos ang grupong yon. Kaya lang nitong nakaraan, may kriminal na naman na gumamit ng lakas na yon. Habang taglay nila ang lakas, pwede silang manggulo hanggat gusto nila. Pero matapos yun, mawawala sila ng kusa. May 3 beses nang nangyari na gano'n ang kaso. Ang pagkakapareho ng mga yon, meron muna nakikitang bumibisita sa kanila bago nila gawin ang panggugulo. Sa palagay mo, Taushi kaya ang mga yon? Gano'n na nga. Sinasabi nilang pinainom daw muna ng isang uri ng kakaibang inumin yung 3 bilanggo na nagkaroon ng ganong klaseng kapangyarihan. Isang inuming nakakapagbigay ng kapangyarihan ng tao. Interesante, hindi ba? Huwag mong sabihin ipapanakaw mo sa akin yon. May pagkakapareho ang pagkamatay ng 3 taong ito. 6 na buwan na nakakaraan nung tumakas sila sa kulungan. Sabi ng pulis, mula sa labas ang nag-utos para makatakas sila. Ang 2 ito na lang ang natitira. Kaya sigurado nagpapakita rin sa 2 preso na to yung mga Taushi. Marami ka na palang alam tungkol sa bagay na yan. Ba't di na lang ikaw ang magnakaw? Ayoko kasing gumawa ng gulo sa ganitong sitwasyon. Kaya ang isang katulad mo ang kailangan ko ngayon. Iba na lang ang pagawin mo. Sige, 10 million gold units. Kasama na rin pati ang gastusin. O ano, pwede na kaya yun sa'yo? Ano yun? Hindi ko akalain na sumasama mo, Elena! Natutuwa na ako sa nangyayari. Ba't ba sinusundan mo ako? Nararamdaman ko may magandang mangyayari sa atin. Tatamaan ka! Sabihin mo sa akin na gusto kong malaman. Yung tungkol sa 2 tao no na bumisita sa boss mo. Ano ba klaseng tao sila? Pag di ka nagsalita, makakatikim ka uli sa akin! Isang lalaki nakasuot ng sombrero tsaka isang babae. Ano pang iba mong alam? Yung lalaki nakasombrero, siya ang tumulong sa boss namin para makatakas sa kulungan. Kaya sabi sa amin ni boss, obligado siyang tulungan ng lalaking yun. Pero patay ng boss mo, di ba? Kasalanan nila yun. Kaya namatay ang boss namin. May pinainom sila, di ba? Meron pa bang natira nun? Sa Beckerford. Tapos Rubik City.
Desperate. Kung babasehan yung dadaanan, doon yun papunta. Huwag mong gawin yan. Meron ding buhay ang mga bulaklak. Huwag ka mag-alala. Tuturuan kita ng tungkol sa kanila. Sige! Matagal na kitang hinahanap. Igor? Sa ibang araw na lang kita tuturuan. Sharden. Nalalapit na simula ng pakikipaglaban sa Kronos. Gusto kong mamuhay na lang dito ng matahimik. Ibig sabihin siya nagtatago yung takas na bilanggo? Galing kaya nito yung impormasyon. Kaya sigurado yun. 3 milya pa mula sa bayan. Aba, malayo-layo pa pala yun. Tren, tulak na natin. Wala na tayong gas eh. Ay, pagod na ako. Bilisan natin, hanapin na natin siya. Igor Planter, tagapangalaga ng kagubatan. Sa tingin ko mukha naman siyang ordinaryong tao kaya hindi na natin kinakailangan pang magmadali. Hindi rin natin alam kung nasan siya kaya magpahinga na muna tayo. Sige, ako na lang maghahanap sa kanya. Wag na, baka maging dahilan pa yun para maging problema yung prinsesang walang alam. Ano ka mo, prinsesa? Prinsesa? May punto ka dyan, ha? Excuse me, anong order nyo? Huh? Teka, parang... Ikaw yung taga-Bracken City, hindi ba? At ikaw naman yung matandang pulubi? Hoy, ikaw! Huwag ka magsasalita na hindi totoo, ha? Parang nalungkot tuloy ako. 6 na buwan na palang lumipas. Bakit nandito ka? Marami ng bagay na nangyari sa akin simula nun. Umalis ako sa restaurant na yun, tapos nakipaghiwalay ako sa boyfriend ko. Pumunta ako sa ibang bansa, tapos may nakilala ko lalaki, tapos naghiwalay kami. Teka, ano ba yan? Ito, gusto ko rin. Nakikinig ba kayo? Ito anak, ito ewan, ikaw ama. Sa tingin ko mukhang napakakomplikado ng pamilya niyo. Hi! Mainit na gatas nga, please. Huh? Mas masustansya yung gulay. Oo nga, tama siya. Puro ka reklamo, dami mo na makinain. Oh, kayo pala. Sandali lang, ano pong ginagawa niyo sa lugar na to? Huh? Sabihin mo nga sa akin, ba't nandito yung assassin na yan? Napakarami na kasi nangyari. Miss, magdala ka pa rito, yung murang pagkain lang. Ano, Tausi? Ano yun? Ngayon ko lang narinig yun, ah. Isa yung hindi pang karaniwang samahan na gumagamit ng kakaibang gayuma. Ano ka mo? Gayuma? May 2 tao raw na nagpapainom ng kakaibang inumin sa mga takas na bilanggo at naghahanap sila ng magiging miyembro. Sige na, inumin mo na yan. Anong mangyayari kapag ininom ko yan? Maaari ka magkaroon ng kakaibang kapangyarihan. O kaya mamatay ka na lang. Kayo, sinubukan niyo na bang uminom? Oo, ibang klase naging epekto sa akin. Uminom ka na lang muna ng isa. Pag nasanay ng katawan mo sa kapangyarihan ng tao, pwede ka nang uminom uli. Pag minadali mo kasi, baka hindi kayanin ng katawan mo ang pagpasok ng lakas. Sino ba nagutos sa'yo para gawin yun? Ang Kronos. Kailan ka pa nagsimula magtrabaho dun? Ay naku, Sven, huwag kang mag-alala. Wala akong sinabi na kahit ano tungkol kay Eve. Oo nga pala, nabasa ko to. Hindi niya nagawa kaya nangyari yan. Hindi niya na kayang kontrolin yung kapangyarihan. Paano kung matulad din ako sa kanya? Hindi bang sabi mo, kailangan mo ng kapangyarihan para makaganti sa kalupitan ng mundo? Oo nga. Pero nasabi ko yun kasi hinuli nila ako kahit na wala naman akong ginagawang kasalanan. Sumama ang loob ko. Alam ko na! Alam ko ang tawag doon. Yun ang tinatawag na frame-up, di ba? Tama ka. Wala naman akong ginawang masama. Pero hinuli pa rin nila ako. Ibig sabihin ganun sila kadelikado kaya hinahanap sila ng Kronos? Kung lakas ang pagbabasehan, halos magkapareho lang sila.
Nagbibiro ka ba? Eto na! Gilid ng tinapoy? Huwag ka na mapili. Bakit nandito sa bayang to yung dalawang yun? Kalahating taon na rin mula ng pamunuang tumakas ng lalaking nakasombrero yung 5 bilanggo. At isa sa 5 yun ay narito sa bayang ito. Oh, ang taong yun. Siguro yan ah! Kilala mo siya? Saan? Nasaan siya ngayon? Teka, Sven! Huwag mo sabihin na hinahanap mo rin ang lalaking to! Oo, tama ka. Yan taong yan ang pakay namin dito. Saan namin siya makikita? Kapag hindi mo tinuro, hindi kita mababayaran sa kinain namin. Nandun siya sa Desberg Botanical Garden. Botanical Garden? Tama! At sigurado ako mababayaran mo yung kinain nyo. Teka, nasaan si Eve? Ha? Ewan ko. Kinuha niya sa akin picture eh. Pasensya na, magsasara na ako. Sino kayo? Nakalimutan ko na meron akong pangalan. Ganun ba? Ang mag-alaga ng mga bulaklak at mga puno ang naging hanap buhay ko sa loob ng mahabang panahon. At ang mga yon, hindi naman tumatawag sa pangalan, di ba? Nahilig ka sa mga bulaklak at puno? Mahal ko sila. Mas gusto mo kaysa sa tao? Alam ko naman na naiintindihan mo ako. Ibang klase. Parang totoo nag-aalala ka kay Eve. Para tuloy gusto kong maiyak. Nakakainis naman talaga. Baka matalo ako rito sa pustahan eh. Hoy, Train! Pwede ba? Huwag yan ang problemahin mo. Teka, Train! Hintay naman! Hindi! Sige, ikaw na maghanap! Wala na akong alam na mas gaganda pa sa bulaklak. Yun ang iniisip ng matandang tulad ko. Pinapakita ng bulaklak ang ganda nila tuwing magbabago ang panahon. Eto. Yan yung pinakagusto ko sa lahat. Igor Planter? Sandali, yan ang pangalan mo, hindi ba? Oo. Nakita rin kita. Bakit naglalaro ka ba? Isa akong halimaw. Alam mo, Iha, napaka-cute mo naman na halimaw. Ako yan ah. Isa pala akong sweeper. Huwag mong sabihin na huhulihin mo rin ako. Wala naman akong ginagawang masama ah. Marami kang pinaslang na tao, di ba? Pinarusahan ko lang naman sila. Sinisiraan nila ang kagubatan. Inaapakan ng mga inosenteng bulaklak. At basta na lang nila pinipitas. Pero hindi pa rin tama ang pumaslang. Huwag mong sabihin na. Kabilang ka rin sa kanila. Huwag mong tapakan ng mga bulaklak! Maganda ka pa naman, bata, pero tinapakan mo lang ang mga bulaklak na yan! Eve, huwag ka mag-alala! Ililigtas kita! Sa tingin ko, dapat lang naparusahan yung mga insektong sumisira sa mga bulaklak na nasa hardin! Huwag, tama na! Huwag mong gawin yan! Nagagalit na ang mga puno at ang kagubatan. Hindi mo ba naririnig yung galit nilang mga tinig? Tapos ka na, bata. Hindi ka na makakatakas sa greenhouse na to. Mabubulok ka na ngayon sa ilalim ng lupa. Tama ng daldal! Masyado siya nadala dun sa art na nakita niya. Hindi ka na ba makahinga? Malapit kang matapos ang paghirap mo. Kakainin ka ng higanteng bulaklak na yan at pagkatapos mabubuhay kang muli bilang isang bulaklak. Hindi ba napakaganda nun? Sino yun? Ako lang to, ang sweeper. Sorry, prinsesa, kung naghintay ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Ayun na, parating na! Malaki pala ang problema mo, tanda! Ha? Mahilig ka ba sa mga bulaklak? Ano?
ako! Tingnan natin kung magamit mo pa ang baril mo! Tatapusin ko na kayong dalawa ngayon! Pakawalan mo sila! Ano bang ginagawa mo dyan? Itigil mo yan! Ano? Wala nang epekto ang baril mo. Nakita niyo yun? Hindi niyo na ako matatalo ngayon. Hindi na ako matatalo ng kahit na sino. Sige, tignan natin kung gaano kakatigas. Humanda ka sa akin. Wala kang kawala. Ano ba nangyayari? Ang katawan ko. Ano nangyayari sa akin? Tulungan niyo ako! Makiusap! Tulungan niyo ako! Nakakalungkot naman na nangyari. Mas nakakaawa pag ganyan ang nangyari. O, ayan ha. Panalo ako, prinsesa. Pero kusa lang naman siyang namatay, hindi ba? Ano ka, Amor? Bakit iniligtas din naman kita? Muntik ka na nga rin mapahamak eh. Ano? Nagkukunwari lang ako kanina. Sinadya ko talaga yon. Shame ito. Ito lang ang kakainin ko? Mukhang malabo natin makuha yung reward. Nakita mo naman kung ano itsura ng target natin. Sigurado na ako walang swerte sa pera matandang yan. Pwede ba tumigil ka na? Kung namamroblema kayo ng ganyan, tulungan niyo na lang ako sa trabaho ko. Hmm?